na naka-assign sa iyo, pero problema, hindi mo sila mapakinabangan eh. Amen? Alam niyo kung paano sila pakinabangan? Ito po yun. And I will end with this. Ang sabi po sa 103, nakailang I will end na po ako, no? Psalms 103, siguro ito totoo na. Kasi matagal na po ulit bago tayo magkita. Sabi po sa Psalms 103, sabi po rito sa verse 20, go to verse 20, if that is your Bible, you underline it, para ma-activate ninyo ang inyong angel, para magawa niya yung dapat na ginagawa niya sa inyo. Pansinin po natin, bless the Lord, ye His angels. Ang sabi sa verse 20, that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of the word. Amen? So ano raw po sabi sa 103? Ano raw pong angel? They do the commandments of God and they hearken to the voice of the word. Right? So ano raw po ang kanilang sinusunod at ang kanilang cue para sila'y sumunod pag narinig nila yung voice of the word. Do you know that this Bible, this is the Word of God? Naniniwala kayo na ito'y Word of God. But this Word does not have a voice. Wala itong boses. Buksan mo, may nagsasalita ba? Wala, tama po ba? So paano ito magkakaroon ng boses? You have to speak what you have read in this book so that this Word will have a voice. At pagka nagkaroon ng boses ang salitang ito, then angels only hearken to the voice of this word. Kaya pag narinig nila ang salita ng Diyos, and you said, my God will supply all. The moment that the angels heard the word, spoken by your mouth, hindi po sila mapakali. Kaya hinahanap nila, kung ikaw ay negosyante, sa 4 na sulok ng iyong kinalalagyan, hinahanap ng anghel ang bibili sa iyo. Why? Because he heard that your God must supply your needs. Pero bakit hindi nila magawa ito sa inyo? Because they do not hear anything from you. And naririnig sa inyo ng anghel, chismis, hindi ka nila maintindihan. Hello? Ang naririnig ng mga anghel sa iyo, mga negatibong bagay. Noong una po, hirap na hirap kami sa buhay. Sapagkat nakita ko ang laman pala ng aking puso, puro balita. Ang laman pala ng aking puso, puro telenovela. Pero nung pinalitan ko ito, na every moment, ano po, ang aking po ngayon libangan, natutulog ako, I heard God's word. Ano po, hindi na naman mahirap ngayon makinig ng salita ng Diyos eh. Hindi na mahirap magpakain ng spirito at kaluluwa. Sabi nga ng misis ko, akala ko yung iPad binili ko para sa akin. Hindi, para sa akin yan. Hello? Sapagkat araw-araw, I feed my spirit with God's word. Because the only way that I know to survive this time, kailangan ko po ang salita ng Diyos. Dahil, di ba, tingnan nyo, pag lagi mo napapakinggan ng isang bagay, nababanggit mo. That's the concept. Kaya, mapapansin mo kung ano lagi napapakinggan ng tao, pakinggan mo lang sila. Pag ang laging po ka bibigay gasolina, pag mahal ng bilihin, madaling maalala, madaling makita. Madalas yan, kung hindi dyaryo, radyo. O telebisyon. Pero pag ang laging po ka bibigay, alam mo, maganda ang buhay, ang Diyos lagi may awa, itong taong ito lagi nakikinig ng salita ng Diyos. Pero pag ang buka bibigay, laging chismis, hindi na mahirap malaman yon. Mahilig po siya sa showbiz central, ano? Amen. Hallelujah. Isang araw, nagkaroon ako ng addiction. Ewan ko po kung alam ito ng kabataan. Naging akong addicted sa palatuntunan ni Mo Twister. Every morning. I never miss a thing. Ano po, tuwing maghahatid ako sa eskwelahan, ano po, yung sa 89.9, every 7 o'clock, yun lagi ko napapakinggan. Ano po. At ako'y aliw na aliw. Pero naobserbahan ko, puro negatibo yung sinasabi. Kaya ako'y puro negatibo rin. Amen? Because that is what I feed my soul. That's what I feed my mind. And I said to myself, I never again, I don't want to hear this. Kung wala akong mapapakinggan, it's better for me to shut that thing and just talk to God. Hello? Kaya nga po, iba ang aking pong naging pananaw sa Diyos at iba ngayon ang aking pagtingin sa Diyos. Why? Because that word is not only here, it's coming down here. And if it's coming down here, I believe it will come out from my mouth. And when it comes out from my mouth,
babalik po yun sa akin. But not in the form of word, but in a form of a blessing. Amen? Kaya yan po ang proseso at sistema ng paggamit nito. Ano po yun? You have to have the word in your heart and in your mouth. Kaya nga, babalikan ko muli, sabi sa Joshua 1:8, meditate on this book day and night. Ang sabi ng God, do not let this book depart, out of your mouth. Praise God. Amen? So, ano sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong pahintulutan na mawala yan sa iyong bibig. So, daily you confess what you believe. Ipahayag mo araw-araw, anong gusto mo mangyari. Pahayag mo kung anong gusto mo mangyari sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong hanap buhay. Believe and confess what you believe. Amen? Don't speak bad words and negative things. Kung sabi mo, mahirap ang buhay, ang sabi ng Proverbs, you will eat the fruit of your mouth. Amen? I'm not saying na hindi totoo ang kahirapan. Yes, totoo po yan. It's a fact. But that is not the truth. Amen? Yan po ay fact na mahirap ang buhay. But the truth is, your God will never leave you nor forsake you. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito muli, sa ikalawang service ng morning service, Panginoon, na muli napakinggan po namin ang iyong salita. Tulungan mo po kami na araw-araw may practice namin, Panginoon, that we speak your word. We confess what we believe. Sapagkat natuklasan po namin na ang amin pong breakthrough sa buhay na ito is when we believe and when we confess what we believe. Salamat po, Ama, sa buhay na ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay tumayo.